Magtanong ho kayo, cause I am under cross-examination. Ang itanong nyo, yung sinabi ko, wala kayong karapatan na paliwanagan at pamilyan yung sinasabi ko. Ang karapatan nyo, magtanong sa sinasabi ko, cause I am under cross kung nakakaintindi kayo ng diskusyon. Kapatid na SL bilang moderator at pamute ho, pamute kapag merong sumasapaw, lalo na pag categorical yung tanong, hindi masagot at ayaw sagutin, pakimute na lang ho para sa ikaayos, kapatid na SL, dahil nanonood rin po yung mga taga-subaybay namin eh. O sige, magandang araw, magandang hapon mga kapatid. At ako nga po pala si kapatid na Jared Almasora, representado de los pregadores ensensado, Iglesia de Dios, Cristo Jesus, la Biblia. Ngayon, ang patutunayan natin, tutol kasi si Tatang dito kanina pa nagsesegue na hindi daw si Kristo ang founder ng iglesyang nasa Biblia. Unang-una, sino ba nagtayo ng iglesyang nasa Biblia? Yan ang tanong ko sa'yo, Tatang Malamang ito maiipit ka dito. 16:18 ng Mateo. O ikay Pedro, si Kristo nagsasalita. At ang nag-utos kay Kristo nito, 12:49 ng 1, ang Ama. Kinasangkapan si Kristong magtayo ng iglesia. Therefore, ang originally nagtayo ng iglesia, ang Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Tuloy natin ang talata. At sa ibabaw ng batong ito, upon this rock, in English, I will build my church. Aba, si Kristo pala nagtayo ng iglesia at inutos sa kanya yun ng Diyos. Kaya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, anong patunay na si Kristo yung pangulo nung katawang sa Diyos o sa iglesia ng Diyos na ipinatayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ama o sa pamamagitan ni Kristo? Basahin natin ang 1:18 ng Kolosas. Pamilyar na ito kay Tatang na sinasabi niya katangahan daw. Malalaman nyo, kawawa kayo kung sino tanga dito sa atin. 1:18 ng Kolosas, at siyang ulo ng katawan. Sinong ulo? Si Kristo. Ano yung katawan? Aba, yung iglesia ng Diyos. Tatawagin sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng born again Christian. 43:7 ng Isaias, bawat tinatawag sa aking pangalan, hindi sa pangalan ng born again, ay yaong aking nilikha sa aking kaluwalhatian. O, yaong aking inanyuan, o, yaong aking ginawa. Therefore, lahat ng ginawa ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng miyembro. Miyembro yun born again ba't mo naman tatawagin born again Church of God? Kung di ka ba naman kagaguhan yan? Kagaguhan, katarantaduhang aral yan para tawagin mo sa pangalan ng miyembro. Tatawagin nyo sa pangalan na nagtayo. At ang nagtayo nun, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus At si Kristo yung ginawang pangulo dun sa iglesia ng Diyos, 1:18 ng Kolosas. At yung pagkasaserdote ni Kristo at pagkapangulo, 7:24 ng Hebreo, basahin natin. Kakontra ka na ni Pablo. Tatang Dajun, kakontra ka na ni Pablo, kakontra ka na ng Diyos, kakontra ka na ng mga apostol. Saan ka nalalagay niyan, Tatang? Saan ka napupunta niyan? Baka magtibuloy ka na. Ang dami mo ng kinontrang apostol 3 Sino pa? Sino pa kukontrahin mo, Tatang? Kaya umiiwas Kasi hindi naman ako makakalaban niya Ang makakalaban niya, yung mga apostol at ang Diyos. Dahil Biblia ginagamit ko. Ngayon, sasabihin niya, katangahan naman kayan, kagaguhan naman kayan. Ibig sabihin pala, kagaguhan yung sinasabi ni Kristo. Alangan naman hindi ako mag-quotes ng sitas dito. Bakit? 8:47 ng 1. Dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. O Talibong, baka nakikinig ka. O hinahamon rin kita habang nagpre-presentation ako dito, Talibong. O nandito na ako sa YouTube, Talibong. Baka nanonood ka. O ngayon, anong patunay na si Kristo yung founder? Kasi lumalayo tayo Katulad nga sa 7:24 ng Hebreo, datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman may pagkasaserdote o pagkapangulo, pagkaapostol, pagkamangaral, pagkapastor. Si Kristo na hindi mapapalitan. Ibig sabihin, kung paano yung iglesyang itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nasa panukalang walang hanggan, 3:11 ng Efeso, ganun rin yung namumuno doon. Nasa panukalang walang hanggan rin, kaya nga walang kapalit Nagtataka ako kay Tatang, ba't tutol siya si Kristo yung pangulo ng iglesia Gusto niya yata siya yung magpangulo doon. Kaya ang gusto niya, iglesia ni Dad yun kay Kristo Jesus. Wala naman sa Biblia yun Katunayan, yung pangalang iglesia niya, wala na sa Biblia Humigit siya sa mga bagay na nasusulat.
4:6 ng unang Korinto, ang sabi ni Apostol Pablo, Tatang, si Apostol Pablo, kalaban mo rin. Ang dami mo ng kalaban, Tatang. Saan ka napupunta? Saan ka natatakbo? Apostol ng kalaban mo. Hindi ako, hindi si Brother Jared na minumura mo. Ang kalaban mo, si Cristo, 16:18 ng Mateo, ang Diyos, 12:49 ng Juan, si Pedro, ang dami, si Lucas, 20:28 ng Gawa, 1:18 ng Kolosas, si Pablo, ang dami mo ng kalaban. Kaya ako, kung ayon sa Biblia, ayon sa Biblia usapan, sa demonyo ka, sa demonyo yung relihiyon yung itinatag, at yung pastor ninyo na pinabili lang ng suka, nagpastor na, kaya kung ano-ano pinangalan, hindi mo, Church of God, Born Again Christian, wala naman sa Biblia yan eh. Ang nasa Biblia, sa Greek, basahin natin. Tatang, time na ba? Sige, sayang. Time na. Okay. So ngayon, ay tanungan na kapatid na Dajon. So tatanungin mo ngayon si kapatid na Jared in 5 minutes, ano? And then pagkatapos mong magtanong, ikaw din ang magpaliwanag. So, yung tanong mo, kapatid na Dajon. Wala na yatang maitanong si Tatang. Binasa mo yung kanina, kaibigan. tanong nyo. Ang Mateo 16:18. Ngayon, kahit na medyo sa pansin ko ay kabastusan pa rin ang ginawa mo sa iyong parte ng oras mo na objection, moderator. Objection, moderator. Magtanong siya, huwag magpaliwanag. Ng moderator natin, okay. kabastusan ang ginawa mo, kaibigan. Kaya ko objection, moderator. Objection, moderator. Objection. Napakarami niyang bansag sa akin. Napakarami. Kapatid na Dajon. Objection, moderator. Objection. Magtanong ka na lang, mamaya mo na banatan. Mamaya mo na banatan. Objection, moderator. Ang objection ko, moderator, magtanong I am under cross-examination. Moderator, I am under cross-examination. Ang karapatan niya magtanong. Mamaya ka magrebat sa stand mo at may oras ka namang magrebat. Ang karapatan mo magtanong. Sabihin nyo lang naman kung wala na kayo maitanong eh. Magtanong kayo, kapatid. Ang sinasabi ko, kaibigan, ang kanyang stand sa presentation niya ay kabastusan na kaagad. Magtanong nga ho kayo, ano pong tanong ninyo? Yung tanong mo, kapatid na Dajon, yung tanong mo, mamaya mo na inuubos yung oras, kapatid eh. Magtanong ho kayo, cause I am under cross-examination. Ang itanong nyo, yung sinabi ko, wala kayong karapatan na paliwanagan at pamalian yung sinasabi ko. Ang karapatan nyo, magtanong sa sinasabi ko. Cause I am under cross kung nakakaintindi kayo ng diskusyon. Sige, ano tanong ninyo? Marunong sa debate pa ha, hindi pa. Ngayon pa lang sumasalang ako, matututunan ko pa yan. Kaibigan, ang sinasabi ko bago tayo magsimula, walang bastusan. Bakit ka ng bastos? Objection, moderator, objection. Magtanong ho siya, hindi magpaliwanag. Magtanong siya dun sa sinabi ko. Hindi dun sa kabastusan niya o yung kabastusan ko sa paniniwala niya. Walang kabastusan doon dahil ayon sa Biblia yon. Magtanong ka sa sinasabi ko, kapatid. Bastos ka, kaibigan, dahil napakarami mong sinabing bansag sa akin. Objection, moderator. Objection, moderator. Ayaw magtanong. Wala na yatang maitatanong si Tatang dahil naiipit na. Yung unang-una, paano lang ng time. Unang-una, yung ibinansag ko sa'yo, may basihan yon ayon sa Biblia yon. Ano? Na yung kontra o hihigit sa start ako sa pagtatanong. Linisin natin yan. Hindi ako makakapayag na ganyan kabastos ang kausap ko. Ito ang tanong ko. Ito na ang tanong ko, ha? Ito na ang tanong ko. Manahimik ka na. Oras ko na. Starts now, ha? At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Binasa mo yan. Ang tanong ko dyan, sino nga ang nagtayo? Ang nagtayo nga, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil lahat ng sinasabi ni Kristo galing sa Diyos. 12:49 ng 1. Kakontra na ni kayo ni Apostol Juan, kapatid. Magtanong pa kayo. Ano pa? Next question. Ulitin ko, kaibigan. Sinasagot ko siya. Objection, moderator. Objection, moderator. Moderator's time. Objection, moderator. Pumagit na po kayo, kapatid na SL. Ano? Kapag itinanong niya na, huwag niya nang itanong ulit dahil sinagot ko na. Ngayon, kung ayaw nyo ng sagot ko, i-rebat nyo. I-rebat nyo, may rebuttal stage. Magtanong ko kayo, kapatid. Ano pang tanong nyo? Okay, second na tanong.
Yung bato na binabanggit ni Kristo sa phrase na iyon, sino yon? Marami kasing tinutukoy dun eh, no? Petros, pero yung batong kinasasaligan si Kristo. Next question. Correct, si Kristo. Next question, wala ko kayong karapatan magpaliwanag. Ang karapatan nyo, magtanong Okay, kayo. Sige. Sorry. Tanong pa rin, di ba? Ano ang tanong ninyo, kapatid? Ito ang tanong ko. Kinasasaligan si Kristo. Sino yung bato na pagtatayuan niya? Kapatid ni Esel. Wala naman tayo doon sa pagtatayong bato. Sinagot ko na yung tanong niya. Ang karapatan niya, magtanong lang ng magtanong, hindi bumalik doon sa itinanong. Next question. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong salita yan? Ito sagot. Salita ng Diyos yan. Salita ng Diyos yan dahil lahat ng bumubuka sa bunganga ni Kristo, 12:49 naman, pag tinutulan nyo to, sa demonyo talaga kayo. Sabi ni Kristo, 12:49. Bastos, objection, moderator. Sumasagot ako, nag-i-interrupt. Objection, moderator. Objection, moderator. Bastos yan. Nagbabanggit Objection, sa demonyo moderator. ko. Hindi pa niya ako tinatalo. Objection, Ang kabastusan ng moderator. Jared na Objection. yan, hindi uubra sa akin. Kapatid, magtanong mo kayo. Objection, moderator. Ayaw niya magtanong. Naiipit na kasi siya dun sa sagot ko. Ngayon, ang tanong niya, kanino ekang salitay nasa 16-18 ng Mateo? Kay Kristo yun at sama. Bakit? 12:49 ng 1. Dahil lahat ng sinasabi ni Kristo, hindi sa kanyang sarili, kundi ang amang nagsugo sa kanya. Tutulan nyo yan, hindi nyo nagigiba. Next question. Yung binabanggit ni Kristo na bato kung saan itatayo. Sino yon? Sino yon? Ano bang bato? Marami kasing ibig sabihin ng bato. Moderator, merong bato yung shabu, merong batong buhay, merong bato sa dagat. Anong klaseng bato, kapatid? I-clarify nyo. Wala kang may sasagot? Sumasagot ako, moderator. Ayaw niya lang ng sagot ko. Sumasagot ako. Ang sagot ko sa kanya, anong klaseng bato ba? Bato yung shabu, gaya ng inaabot ng mga nag-ano-ano sa kanto? Batong buhay? O yung batong hollow blocks? I-clarify nyo, kapatid. Sumasagot ako. Huwag nyo sabihin hindi ako sumasagot. Kahit magtanong ka hanggang ilang oras tayo dito, kapatid. Sige, next question. Ang founder nyo, kamo, ay si Jesus Christ. Sino ang leader dyan sa grupo ninyo? Ang leader namin, si Kristo. Bakit? 7:24 ng Hebreo, sabi ni Pablo, baka tutulan nyo ito, baka mataga kayo ni Pablo, kapatid. 7:24 ng Hebreo, siya may sumasagot ako, kapatid. Sumasagot ako. Mamaya, objection, moderator, objection. Sumasagot ako, ayaw niya ako pasagutin. Ang sagot ko, ang leader namin, o yung saserdote na hindi mapapalitan, 7:24 ng Hebreo, si Kristo! Tutulan niya yan, kapatid. Next question. Tapos na. Tapos na ba? Kapatid na Jared? Mic check. Rinig ba ako, mga kapatid? Oo, sige. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, sinabi nyo kanina, yung batong kinasasaligan ay born again o yung Church of God born again Christian. Tinatanggap nyo po ba yun? Oo, hindi, categorical. Hindi po masasagot ng categorical yan kasi mali yung tanong mo, kaibigan. Hindi ko sinabi Objection, moderator. Wala siyang pakialam. Objection, moderator. Wala siyang pakialam kung sasabihin niyang mali ang tanong ko. Ang karapatan niya lang sumagot sa tanong ko because you are under cross-examination. Ulitin ko ang tanong. Ngayon, tinatanggap nyo ba dahil sinabi nyo kanina? Dahil sinatanong ko lang kung ano yung sinasabi nyo. Kaya pag sinabi nyo mali yung tanong ko, kayo yung unang-unang nagkakamali dahil tinatanong ko lang kung ano yung sinasabi nyo. Ito, tanong. Tinatanggap nyo ba na yung batong kinasasaligan ay yung samahan ninyo na born again o Church of God born again church o hindi, categorical? Sagutin nyo, tatang. Hindi ko po sinabi ang mga binanggit mong salita, kaibigan.
Objection, moderator. Sagutin niya yung tanong ko. Yung batong kinasasaligan ba doon ay ang Church of God Born Again Christian? Oo o hindi? Wala akong ganon sinabi, kaibigan. Inuulit ko, wala akong ganon sinabi. Okay, next question. Next question. Ayaw niya sagutin dahil naiipit na siya. Ngayon, sinabi nyo, yung samahan ninyo ay tunay na sa Diyos dahil may tamang bautismo. Tinatanggap nyo ba yon? Yes. Okay. Ngayon, yung tamang bautismo na sinasabi ni Kristo sa 28:19 ng Mateo, may nakalagay ba doon? Sila'y inyong bautismuhan sa Church of God, Born Again Christian Church. Meron po ba o wala? Hindi angkop yung katanungan niya sa... Objection, moderator. Okay. Objection. Kapatid na Esel, naiipit na, moderator. Sagutin niya yung tanong nyo, o sagutin niya yung tanong ko. Wala kayong karapatan na sabihin hindi angkop sa topic. Dahil kung sasabihin yung hindi angkop sa topic, kayo yung unang-unang hindi angkop sa topic. Dahil lumabas mismo sa bunganga ninyo na kayo yung may tamang bautismo, kaya ang Church of God, sabi nyo, hindi ko sabi nyo, lumabas sa bibig ninyo na yung Church of God Born Again Christian ay totoong sa Diyos dahil meron kayong tamang bautismo. Tanong ko sa inyo, dun ba sa sinabi ni Cristo sa 28:19 ng Mateo, may sinabi ba siya na sila'y inyong bautismuhan sa Church of God Born Again Christian Church? Meron ho ba o wala? Gusto mo bang yan na ang pagdebatehan natin ngayon na? Objection, moderator. Sagutin mo yung tanong ko, Tatang. Huwag ka maipit. Huwag ka maipit, Tatang. Maluwag yata yung daan nyo. Huwag kayo maipit. Napakaliwanag ng tanong ko. May sinabi ba si Kristo dahil lumabas mismo sa bunganga ninyo na kayo'y tunay na reliyon dahil meron kayong tamang formula ng bautismo? Ang tanong ko sa inyo, maliwanag. Sagutin ninyo. May sinabi ba si Kristo sa 28:19 ng Mateo na bautismuhan ninyo sila sa Born Again Christian Church of God na kinahani ba ninyo? Meron ho bang sinabi si Kristo o wala? Ito sagot ko, sasagutin ko na mga kaibigan na wala nga nakalagay doon. Ang lang yung question niya ay irrelevant. Huwag kang bastos kaibigan. Irrelevant. Ayun. Walang Salamat. Walang hindi masasagi yung pagdepensa mo na si Kristo ay nagtayo ng iglesia ninyo, kaibigan. Malayo. Paano kita sasagutin? Kaya nga iniiwasan ko dahil kamo, kung sasagutin ko yon, irrelevant naman dun sa topic natin. Sige. Objection, moderator. Ngayon, tinatanggap nyo ba na sinabi nyo na dapat magbautismo sa inyong iglesia dahil kayong may tamang formula ng bautismo? Oo, hindi. Correct. Ayun. Next na katanong. Therefore, kinakain nyo na yung sinasabi nyo na irrelevant yung tanong ko. Dahil ang tinatanong ko, yung sinabi nyo na dapat magpabautismo sa inyo. Hindi. Kalokohan tanongan. Alam mo, tuwan-tuwa ka, kaibigan. Tuwan-tuwa ka dahil sa pagkaalam mo, napakagaling mo. Di ba? Sige, tuwan-tuwa ka. Magtawa ka lang. Yeah, moderator. Sige, pagbigyan natin, moderator, kasi naiipit-ipit na eh. Hindi ko naman naalogin ito si Tatang eh. Ngayon, sinabi nyo kanina sa 12:49 ng 1, pag sinabi bang akin, at ang nag-utos nun ay Diyos. Ngayon, yung tinayo ng Diyos na iglesia, mayroon bang karugtong yon na born again Christian? Kaibigan, pangalan namin yun, gusto niyang pasukin. Hindi pwede. Objection, moderator. Kasama niya sa binanggit niya yan. Objection, moderator. Pagdebatehan natin yan. Okay. Objection, moderator. Hindi sumasagot sa tanong. Objection, moderator. Objection. Sunod na tanong. Sunod na tanong, moderator. Tapos na yung 5 minutes. So, yun yung sagot. Yun na yung sagot ni kapatid na Dajon. Wala na tayong magagawa doon. Ayaw niya. May rebuttal ba tayo? So, 5 minutes ulit, kapatid na, okay ka pa, kapatid na Dajon? Okay lang ako. Okay, sige. 5 minutes, kapatid na Jared, para tumindig ka pa. Sige. Mga kapatid, mga kababayan, nakikita natin dito si Tatang, hindi na humakasagot sa ating tanong.
Dahil lumabas na mismo sa kanyang bunganga na ang kanilang samahan ay totoo. Yung Church of God, ano bang pangalan nun? Church of God Born Again Christian. Dahil sila daw yung may tamang bautismo. Kaya ang tinatanong ko sa kanya, mga kapatid, napakalinaw sa mga nanonood sa live, kung kayo yung totoong samahan, mayroon bang sinabi sa ang ating Panginoon Jesucristo sa 28:19 ng Mateo na kayo'y magbautismo sa pangalan ng Born Again Church, Church of God? Wala siyang maisagot eh. Bakit? Wala kasi sa Biblia, iglesia nila eh. Dahil lang nasa Biblia, sa 20:28 ng Gawang, nakalagay sa Greek interlineal o sa Greek, ay Ecclesiam Toteo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, tatay, ano ba sa Greek interlineal o sa Greek translation ang salitang born again? Basahin natin. Baka meron ditong nakalagay na born again. Umanib ako sa inyo. Wala naman eh. Wala naman nakalagay eh. Wala. Ibig sabihin, nagsasalita si Tatang nang wala sa Biblia. Dahil lang nasa Biblia, yung tinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tatawagin sa pangalan ng Diyos, kaya Iglesia ng Diyos. At doon, merong tamang bautismo doon, na kung paanong lumubog sa tubig. Sa panahon ni Noe, ganun rin dapat tayo lulubog sa tubig. 3:20 hanggang 21 ng unang Pedro, na nang unang panahon ng mga Suwail ay nagpahinuod sa harapan ng Diyos noong araw ni Noe. Sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ng bautismo. Therefore, yung kahawig ng bautismo natin ngayon, kung ano yung nangyari dun sa araw ni Noe, nilubog ng tubig. Alangan naman, noong araw ni Noe, nagwisik-wisik lang yung Diyos, winisik-wisikan lang yung Sodom at Gomorrah. Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun. Yung tunay na kahawig ng bautismo na tinuturo sa Biblia, kung paano nilubog, o kung paano nalubog yung mga tao nung araw ni Noe. Hindi winisik-wisikan. Para ka naman pare niyan, kapatid na Dadyon eh. Kulang na lang, kumanta ka nung Diyos te salve Maria. Kulang na lang, mag-cross-cross ka na lang dyan dahil yung bautismo niya, parang bautismo rin ng mga pari eh. Yung ayon o yung bautismo sa atin sa panahon Kristiyano, kung anong nangyari o yung tunay na kahawig noon, yung pagkakalubog sa panahon ng araw ni Noe. At ikaliligtas yun. At yung tamang bautismo na yun, mayroong jurisdiction na tinuturo yun. Kaya nga yung salitang sa is a proposition o lugar kung saan dapat magbabautismo. Di ba? Ako'y kakain sa, ako'y manonood sa. Ngayon, nasa 28:19 ng Mateo, bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama. At yung pangalan ng Ama, mayroon akong pinili yun na lugar at yun ang kanyang tahanan. 12:5 ng Deuteronomio. At yung tahanan ng Diyos, hindi born again yun. Tatang, hindi born again yun. Ano ka ba talaga? Kibuloy? Parang insensado naman, alsado yung mga argumento ninyo eh. Wala kayong natutulan doon sa mga sinabi ko eh. Nag-focus lang kayo sa 16-18 ng Mateo dahil ayaw nyong tukuyin at ayaw nyong tupukin yung mga binasa kong talata dahil hindi nyo matututulan. Ngayon, ano ba yung tahanan ng Diyos na dapat tayong magbautismo? Oras po, kaibigan. Lumalagpas sa oras, tumatagal. Sabi dun sa 3:15 ng unang Timoteo, yun ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Walang nakalagay doon, bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos, born again Christian, gaya ng kinahaniban nyo. Therefore, mali ang bautismo ninyo ayon sa Biblia. Kaya ang dami mo ng kalaban, Tatang. Si Kristo, si Apostol Pablo, si Apostol Juan, sila Noe. Ang dami na. Paano kayo magiging sa Diyos niyan? Lahat ng apostol kalaban ninyo. Siguro kung nandito si Apostol Pedro, baka tinaga kayo sa tenga, tatay. I-wave na natin. Okay na. Para cross-examination. Okay. Okay, kapatid na Dadyon, 5 minutes para tanungin mo siya sa kanyang sinabi. Kapatid na Dadyon. Dapat sana, kapatid na Dadyon, ang pagtanong ay diretso na, wag nang para hindi masayang yung oras. Okay, go. Sa pangalawang tindig niya, mga kaibigan, ay hindi na niya dinipensahan yung pangalan nila na sila ay tatag ni Kristo. Nagpalipat-lipat na po siya ng napakaraming kwento. Magtanong na po kayo, kapatid. Magtanong na po kayo. Ano po tanong ninyo? Mamaya ka na. Kaya tatanong ba? O tatanong? Sorry. Ang iniisip ko kasi is ako na yung magsasalita. Tatanong pala. Okay, start. Okay. Tanong. Sa dinami-dami ng
komentaryo mo sa akin, kaibigan. Ito tanong ko. Sige, natindigan mo ba? Natindigan mo ba sa mga haba ng mga sinalita mo na ang iglesia nyo ay tatag ni Kristo? Aba, oo. Nasa 18 na mo ng Mateo eh. Alam nga naman tatag mo, tatang. Yan ang sagot ko sa inyo. Sa marami mong sinalita, napatunayan mo na ba doon na ang iglesia ninyo ay tatag ni Kristo? Nasa Biblia nga, 16-18 ng Mateo eh. Ang natatag ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Eh, alam nga naman yung ama yung nasa 16-18 ng Mateo, Espiritu yun. Next question. Kaibigan, ito tanong ko ulit. Yung bato na tinutukoy ni Kristo. Objection, moderator. Objection, moderator. Wala akong binanggit na bato dun sa second stand ko. Ang itanong ni Tatang, yung inilatag ko sa second stand. Huwag siyang magtatanong dun sa first stand dahil tapos na yon. Okay. Moderator, excuse me Dito, yung mga binanggit niya ng mga talata na napakarami, nagbanggit siya doon sa bautismo na. Moderator hindi magtanong mo kayo anong tanong niya, inuubos niya oras kapatid eh. Sa bautismo na siya nagbabanggit, wala naman ang bautismo, yung topic magtanong mo kayo kapatid, objection moderator. Magtanong siya, wag magpaliwanag. Magtanong mo siya. Anong tanong ninyo kapatid? Sa moderator ako nakikipag-usap, kaibigan. Hintayin mo yung ano nga ang tanong ninyo kapatid? Dahil inuubos yung oras Hindi na ako magtatanong. Ako na ang titindig. Hindi na ako magtatanong sa iyo, kaibigan. Sa makatwid, sa akin, Sa makatwid, wala na kayong may tatanong doon. Hindi nyo na magigiba yung sinabi ko. Iwasan ko na, gagamitin ko na yung pagtatanong ko, gagamitin ko na sa oras ko, na sa pagtitindig ko naman, mga kaibigan. Kasi hindi ko naman moderator. Dahil irrelevant. Objection, moderator. Wag nating sayangin undercross ito sa ikaliliwanag ng tao. Kailangan maliwanagan yung mga nanonood dahil kaluluwa ng mga taong nakasalalay dito, Tatang. Kung kayo talaga'y may pagmamalasakit sa mga tao, miyembro ninyo, tapusin nyo yung cross-examination. Tanungin nyo ko dun sa stand ko. At sabihin nyo lang naman kung wala na kayong maitanong. Pinamamalian kita sa sinasabi mong kaluluwa, kaibigan. Sapagkat ang kaluluwa ay hindi maipapahamak. Ang espiritu ng tao ay maipapahamak. Ikaw, nagtuturo ka ng mali, kaibigan. Bilisan nyo. Magtanong kayo, kapatid. Magtanong mo kayo. Magtanong mo kayo, kapatid. Magtanong mo kayo. Magtanong mo kayo. Iwe-wave ko na yung pagtatanong. Iwe-wave ko na yung pagtatanong, Sa makatwid. Hindi na ako magtatanong. Sa makatwid. Nagpaliwanag sa makatwid. Hindi na ako magtatanong. Ngayon, titindig na ako. Okay, sige. Sa makatwid, wala na kayong may tatanong dahil punta na kayo sa debate ito. Useless kung susundin kita. Useless kung magtatanong ako sa mga sinabi mo. Bakit ako magtatanong sa sinabi mo? Nahampas na siya. Kapatid na SL. Bakit ka susundan? Kapatid na SL. Pakimute muna, kapatid na SL. Pakimute siya, pakimute. Dahil hina-high blood na si Tatang. Uminom muna kayo ng tubig. Ngayon, inamin na niya. Ang dami mong komentaryo sa akin, nananahimik lang ako. Hanggang sa puntong ito, kaibigan, kabastusan mo pa rin ang pinapairan mo, kaibigan. Puro ka kabastusan. Kabato ka mong bastos ka sa matanda. Sige. Alam nga naman, sundin ko kayo. Ganito na lang, ganito. Sandali, wala na. Nakamute na kayo. Kapatid na Dajon. So, si kapatid na Dajon, hindi na po siya magtatanong. So, tanggapin na natin yon para hindi po magulo. Bahala na ang taong bayan, yung mga nanonood, bahala na po sila kung ano na po ang kanilang sasabihin. So, sa oras na ito, hindi na po magtatanong si kapatid na Dajon, siya ay paliwanag na lang in 5 minutes. So, ikaw na lang mamaya, kapatid na Jared, ang magtanong kay kapatid na Dajon. So, kapatid na Dajon, mag-umpisa ka ng magpaliwanag. Tutulan mo na yung sinabi ni kapatid na Jared na... moderator. Kasi ano na to moderator, rebuttal stage na to, moderator. Bale, ire-rebat niya na lang lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Tapos pagkatapos niya, ako naman na magre-rebat. Wala nang cross-examination nyo dahil natapos na ho Yes. Sige. Sige, para mapahinga na rin si Tatang kasi baka ma-high blood. Dahil irrelevant. Ito, start ako ngayon. Bigyan mo ako ng 7 minutes dahil yung rebuttal ko, i-winave ko na.
Ngayon, kaibigan, yun pong pinag-uusapan natin na tatag ni Kristo ang inyong iglesia at siya ang pinuno ninyo. Wala kayong founder, kundi kayo-kayo lang. Lahat members. Palagay ko, parang ganon ano. Dahil ang pinuno nyo, si Kristo. Wala kayong ulo, wala kayong pastor. Yun ang naiintindihan ko sa mga tinindig mo, kaibigan, ha? Ngayon, babalikan ko yung Mateo 16-18 dahil nandoon nagsimula ang topic natin na papatunayan mo na ang iglesia ninyo ay tatag ni Kristo. Ang tindig ko, mga kababayan, ay walang itinatag ang Kristo ng Diyos na iglesia sa buong daigdig sapagkat siya ang pinagsasaligan ng lahat. Yan po ang tindig ko. Kristo ng Diyos siya. Hindi siya po pwedeng magtatag ng kahit kalahati man lang o kaya'y kumampi kahit kanino man. Sapagkat unfair kung siya ay magtatatag ng isa. Bakit? Kristo nga po siya ng Diyos na pinagsasaligan ng lahat. Hanggang sa panahong ito, mga kaibigan, si Kristo ang pinagsasaligan ng lahat ng iglesia. Ang claim niya na si Kristo ang kanilang founder, pinamamalian ko po yun kasi hindi po pwedeng maging founder ang isang mediator or Kristo. Ang tagapamagitan, mga kaibigan, ay hindi pwedeng maging tagapagtayo. Yan po ang stand ko. Ang magtatayo po ay mga tao na yan na nakasalig lahat kay Kristo, mga kaibigan. Yan po ang tindig ko. Yan, kung bakit tayo nandito sa lupa, pwede tayong magtayo ng ating mga samahan, pero nakasalig kay Kristo lahat. Ito pong aming samahan na nakasalig din kay Kristo na pinagsasaligan. Alam niya yon. Alam ng marami sa atin yan na nakasalig lahat ang religion kay Kristo. Wala siyang sarili dyan na itinayo. Sapagkat kung itinayo ni Kristo ang isang iglesia, tiyak yun, hindi siya papayag na mayroon pang mamamali sa grupo na iyan. Yan po ang aking istanda. Ngayon, meron pa akong 5 minuto. Ngayon, mga kaibigan, ito ay para sa buong daigdig na aral. Hindi po doon sa puro sigaw lang. Hindi po yung magaling sa talata ay panalo na. Wala pong ganon sa Biblia. Magaling sa talata, panalo na. Wala pong ganon. Ang nandun sa Biblia na binanggit niya sa unang tindig niya is si Kristo ang pinagsasaligan. At mayroong bato na paglalagyan, pagtatayuan. Diyan po ang ating tinitingnan, hinahanap kung kanino nga, saan nga yung bato na pinagtayuan ng ating amang Diyos. Na sa pamamagitan ni Kristo, may tatayo nga ang iglesia na yan. Subalit, ang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, nakasulat din sa Biblia yan, na ihahayag ng Diyos kung kanino niya gusto o kung sino ang pipiliin niyang pagpapahayagan, mga kaibigan. Yan po ang aking sinasabi ngayon, na ang Church of God Born Again Christians, yan ang pinagpahayagan ng tamang bautismo at saka tamang pangalan ng iglesia, mga kaibigan. Bakit? Sinasabi niya na wala daw sa Biblia yung Born Again Christians. Wala pong pinagkuhanan ng mga salita na yan kundi Biblia. Wala po tayong makukuha sa Book of History, Book of Music na mga words na yan, mga kaibigan. Kung sasabihin niya na wala daw mababasa, tandaan po ng buong sangdaigdigan, biblical terms ang mga iyan. Sa Biblia lamang nanggaling yan, mga kaibigan. Hindi po pwedeng gawa-gawa. Kasi once na bumanggit ka ng born again, mayroon sa Biblia.
Pag bumanggit ka ng Christians, mayroon sa Biblia. Pag bumanggit ka ng Church of God, meron sa Biblia. Sa aklat ng mga ibang ibang teknolohiya, wala pong mababasa ng mga terms na yon, mga kaibigan. Okay, ngayon, meron pa akong 2 minuto. Now, kaibigan, yung tindig niya ngayon, at saka yung mga pagyayabang niya sa harapan ko, malulusaw lahat ngayon yan sapagkat walang itinatag ang Kristo ng Diyos. Tandaan po natin, Kristo ng Diyos ang binabanggit ko, pero meron pong Kristo ng tao. Yan, yung mga sinasabi niya, nasa demonyo daw ako. Ngayon, kaibigan, wala rin siyang karapatang magsabi ng ganon kasi hindi pa niya ako tinatalo kahit minsan. O, kaibigan okay, kahit meron pa, sige, dito na po ako nagtatapos ngayon. Yan ang tindig ko na yung kanilang samahan ay hindi tatag ni Kristo, mga kaibigan. Next. Yeah. Yan yung tindig ni kapatid na Dajon. So, ano ito? Kapatid na Jared, nakamute ka yata? Ako na ang titindig ulit dahil rebuttal stage ito, kapatid na SL. Sige. Sige. Magandang araw, magandang hapon. Nakikita natin ulit si Tatang, wala daw akong naigiba sa kanya. Ngayon, sinabi niya, merong born again, merong Christian, merong Church of God. Hindi kayo yun. Dahil yung tinutukoy sa Biblia, yun yung mga first century Christian. Panahon ng Kristiyano na ngayon. Hindi na panahon patriarka, hindi na panahon ng mga unang Kristiyano. Ang sumasa atin na lang palagi hanggang sa katapusan ng panahon, yung namumuno sa iglesia o yung pangulo. Hindi yung mga pastor nyo yun, kundi si Kristo yun. 1:18 ng Kolosas, basahin ulit natin, na siyang ulo. Aba, kasabi-sabi ni Tatang, wala daw bahagi si Kristo. Ba't patatawagin iglesia ng Diyos na binanal kay Kristo Jesus kung wala naman palang bahagi si Kristo? Ano kayo, Tatang? Kalaban ba kayo ng Biblia? O sadyang kinakalaban nyo ang Biblia? 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, iglesia ng Diyos na nasa Korinto na binanal sa pangalan ni Kristo. Paano mo sasabing walang hati si Kristo? Binanal nga sa pangalan niya. At hindi born again yun. Katunayan, biblical daw ang sinabi niya. Sinearch ko sa computer. Sinearch ko sa computer yung Church of God born again. Wala sa Biblia. Therefore, lahat ng mga kaanib dyan, lahat ng mga pastor dyan, lahat ng mga ministro dyan, ayoko na lang sabihin gago. Ayoko na lang sabihin tarantado. Kaaway kayo ng Diyos. Bakit? Walang kabuluhan yung pagsamba nyo 7:7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nangagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. Ano sasabihin mong walang bahagi si Kristo? Siya nga yung ulo Yung ulo, bahagi ng katawan yon. At yung katawan, katawang sa Diyos. 2:16 ng peso. Hindi alam ng mga ministro nyo yan. Hinahamon ko ang punong ministro ninyo, kapatid na Dajon. Kahit saan yan, pupuntahan ng grupo namin yan. Hinahamon ko ang founder ng Church of God Born Again Christian. At patutunayan ko na sa mga aral ninyo, pinagloloko-loko yung mga miyembro ninyo. Wala naman sa Biblia Nasa sa Biblia. Dapat maging sola scriptura tayo dahil yun ang aral apostoliko na dapat ugaliin sa tunay na iglesia ng Diyos. 3:15 ng unang Timoteo, meron ka dapat ugaliin. At isa dun sa ugaliin mo, 22:18 ng Apokalipsis, wag daragdagan, wag babawasan. Nangyari sa inyo, binawasan nyo. Chinapchap ninyo, kapatid Chinapchap ninyo. Sabi niya, meron ekang Christian, meron ekang born again, meron ekang Church of God. Hindi kayo yun. Yung mga first century Christian yun, dahil wala ka naman sa Biblia Wala naman nakalagay doon na Dajon sa Biblia. Pero may mababasa ako. Dajon rin, kaso hindi letra por letra. Ano yun? 24:24 ng Mateo, bula ang propeta, isa ka na doon. At isa na rin yung mga pastor nyo doon na pinagloloko mga miyembro nyo. Katunayan, paulit-ulit kong pinakikita, hindi niya natutulan yung nasa Greek interlineal o yung nasa Greek manuscript. Na yung Westcott Greek transliterated na na ang nasa Biblia, Ecclesian Toteo, walang born again. Walang born again Kawawa kayo. Kawawa kayo. Maniwala kayo. Nilalahat ko ang denomination ng born again. Kawawa kayo. Pag hindi kayo umalis sa born again na yan. John 3:16, John 3:16. Tapos sasabihin nyo, kayo ang may tunay na bautismo. Doon pa nga lang sa utos ni Kristo na dapat mo tanggapin sa bautismo. 28:19 hanggang 20 na Mateo, hindi mo inuugali. Katunayan, lahat ng sinasabi mo wala sa Biblia. Ngayon, wala akong naigiba. Ngayon,
ngayon mga kapatid, napatunayan natin sa panahong ito, talo! Si Dejan, talo sa diskusyon na ito. Tapos kung questionin mo, wala kang galang. Ganyan ang bunganga mo. Kung ayon sa Biblia, hindi dapat ginagalang yung mga sumusunod sa kabuluanan. Sabi ko ba yun? Sabi na David yun. O ngayon, kalaban mo na sa David. Kawawa ka. Anti-apostol, anti-Kristo, anti-Diyos, anti-propeta. Anti-propeta David. Ano sabi ni David? Sabi sa 40:14 ng awit, huwag niyong galangin, huwag niyong igalang ang mga palalo o yung mga sumusunod sa kabulaanan. Tanong, sumusunod ba siya sa kabulaanan o hindi? Sumusunod sa kabulaanan. Katunayan, bulaan nga yung relihiyon niyang itinayo eh. Wala naman sa Biblia. Church of God, born again Christian. Katunayan, nandito nga mismo sa Greek Interlineal. Hindi mo natutulan. Wala kang naitayo. Walang naitayo. Sasabihin kami lang ang miyembro, kami lang rin ang namumuno. Baka kontra ka pala. Kasabi-sabi ko na, ang pastor namin, just 16 ng 1, si Kristo. At si Kristo, 28:20 ng Mateo, sumasa aming palagi. At hindi lang sumasa aming palagi, 7:24 ng Hebreo. Meron siyang pagkapastor at pagkasaserdoting hindi mapapalitan. Ang gusto ni Tatang, yung mga pastor niya yung pumalit dun sa pagkasaserdote ni Kristo. Naku, masamang pag-uugali naman niya. Napakasamang pag-uugali. Paano sasabihin biblical kayo? Diyan pa lang nagkakamali na kayo. Ngayon, sa panahong ito, mga kapatid, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Diyos ang umaaring ganap. Ang Diyos ang nakakakita. 8:33 ng Roma, 5:13 ng unang Korinto, 2:13 ng Pilipos, 3:10 hanggang 11 ng Efeso. Na hindi tayo nagsisinungaling, walang binabago sa Biblia, kundi bagkus ginagamit natin yung matatandang salin ng Biblia. At napatunayan natin na walang Church of God born again sa lahat ng salin ng Biblia, gaya ng iglesia nila. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, kapatid na Esel, kapatid na Silva, kapatid na Dajun. At kapatid na Dajun, huwag kayong masyadong high blood kasi baka ma-high blood kayo niyan eh. Ayan, okay na mga kapatid. Okay, ako naman. Tapos na po ang rebat. Tapos na ang rebuttal, tapos na ang diskusyon, kapatid. So, yan ang napag-usapan po ninyo. Bahala na ang tao sa mga napag-usapan.